Likas na kiri. Ganon. Isang magandang umaga Metro and Mega Manila. Kapiling nyo na ngayon si Kapitana Sisa. Ang kauna-unahang babaeng nakawala sa hawla. Sa maleta. Ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga sa lahat pa rin po ng ating mga kuya mong drivers na pumapasada ngayon. Kamusta, boys? Oy, batiin lang din natin. Hindi lang ang mga papa driver kasi may mga papa driver at mama driver din. Yes, oo nga, nagulat ako. Oo, 'di ba kahit minsan sa mga sa mga TMBS, 'di ba? Uy, alam mo, saludo ako. Nabanggit mo na rin lang naman 'yan, 'di ba? Yung mga Bellamy. 'Di ba? Nagulat ako ng isang araw, may Grab rider, babae ang nagaano. Alam mo, saludo po ako dun sa mga kababaihan na tapos yung isang gabi naman, yung nasakyan po naming in-drive driver ni Ma'am Lida, babae din yung nag-service sa amin. Nakaka-proud, no? 'Di ba? At saka yan karamihan sa mga hindi yan. Hindi ka lang babaeng. Babae ka. Hindi. Ano? Driver. Driver ka din. Reset ka. Hindi kasi karamihan sa mga yan, minsan biktima sila nung mga kalalakihan na walang ginawa kundi mambuntes tapos hindi kayang panagutan. Kaya wala silang choice kundi buhayin ng kanilang pamilya na mag-isa. Truth, diba? Saludo po kami sa mga single parents, lalo sa mga kababaihan na itinataguyod ang kanilang mga anak, diba? Mabuhay po kayong lahat, diba? Oy, pero bigyan natin sila ng option kung sakasakaling gusto lang din naman nila na maglaro ng Tong Eats kasi baka naman. O hindi ba? Kung kayo naman ay boring ang araw nyo, diba? At hilig nyo lang din naman mag-Tong Eats, diba? Well, fun believables dito dahil you can play real Tong Eats, Toby. You can play real Tong Eats for free with real people yan, diba? Na nakakaloka. Fun, believable at exciting ang Game Zone dahil araw-araw meron silang dalawang games, diba? Ano-ano yan, Mare? Ay naku, Mare, hindi lang yan ha. May chance pang maki-split sa over 34 million pesos. True. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos. Daily. At ito ang makukuhang cash credit, Mare, makinig ka maigi. Yes. Ay pwede rin gamitin sa kahit anong game kaya i-cash out mo na. Oo, diba? Nabanggit mo yung event. Correct, kanina. diba? May dalawang event araw-araw. G ka na ba? G! Naku, Mare, kung G ka na, bisitahin mo na ang gzone.ph sa kanilang social media account at mag-Tong Eats na. Eto Mare, abangan ng GTCC. Ayan, GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025 at may cash pool up to 10 million pesos na paglalaban-labanan. Kaya naman, visit gzone or gamezone.ph para malaman ang ilang detalye. At pag sa 10 million, makikipaglaban na wag talaga. lang sa gzone.ph dahil may social media account din sila. Sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok na merong username na Atara Game Zone. Nakakaloka. At syempre mga Marse, hindi ba? Kaya nga naman, dapat ang gaming fun lang. Yesterday. Ugaliin po natin yan, diba? Na hindi natin dapat, alam mo yun, hindi ka Buringot. dapat nasi-stress dyan. Kasi the more nasi-stress ka, the more na lot and friends, diba? You can visit padcore.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Diba? Kung hindi ka ba naman din makipaglabanan sa 10 milyon, ay ewan ko ba naman, diba? Kung sa 100 nga lang, diba? Nagkakanda ano ka. Yung litid mo, nagkakandalabas-labas sa paniningil. Diba? Sa 10 million pesos pa kaya, meron kayo. Diyos ko, sa 80,000 nga, papasok ka sa Imbornal, diba? Diba? Mga ganong aspeto. Ikaw ba, Mare, papasok ka sa Imbornal para sa 80 million pesos? 80 million? Hindi, 80,000 pesos. Kung 80 million, oo naman. Pero pag 80,000? Ay, hindi na inyo na lang. Imbornal? Diba? Hindi. Alam mo kung bakit. O malay mo, isa ako sa mga maswertihan na makihati doon sa over 34 million pesos ng Game Zone. Aanhin mo yung 80,000 din. Papasok ako Imbornal, pwede ako dumut-dut lang sa cellphone gamit ang Game Zone. Diba? Pero pag 1 week wala pa. Di try. Yung Imbornal na.
Subukan. Siguro may option na lang. Pag-iisipan ko na. Kapag 1 week na wala pa rin tama, ay, dito na nga lang mas easy. Ito, shoot lang naman ako dyan. Ako nga kahapon, Mari, dinadaan-daanan ko yung imbornal dun sa harap ng bahay. Oo. Sabi ni Chang Ame, Oo. Hoy, baka pumasok ka dyan ha. Alam niyo nasa isip ko. Ay, talaga ba? Kasi di ba may mga pumasok sa Buti na lang hindi mo imbornal? ko kasama. Kasi habang tinitignan mo yun, malamang may... Sinara na nga, bad trip. Sinara yung imbornal sa amin. Itinulak kita ko nandoon. Oo, wow. Mare, ikaw na, dali. Kahit itulak mo ako, hindi ako makakapasok doon. Ang liit nung bukana ng imbornal. Pwede mo pakilakihan? Uy, wag ka mag-alala kasi pag pumasok ka doon, alam mo kung paano. Oo. Kahit maliit yun. Dahil sa Lalaki. substandard yan, mabibita. Hoy! The views and opinions of Kapitana Sisa. Alam Eto mo, na naman tayo, oo, Diyos ko. lalabanan mo na naman ang DPWH. Oo. Eto Ay, na naman, ayoko na. ano, shout out nga pala sa aming barangay captain dyan sa barangay 862 na si barangay Captain Tumaning. Ayan, In congratulations. fairness, Mare, ang ganda mo pala ngayon, oh. Mamita. In Yes, fairness, darling. Ang taray ng ano. Alam mo, sige, magseryoso ka na mukha. VP Sara. Ano nangyari kay VP Sara? Parang hindi nahagard sa Nakulot impeachment. na siya ngayon. Ini-impeach niyo ako. Magkukulot ako today. Ay naku, mainit-init yung mga pinag-uusapan na yan. Pero ang ichichika mo sa akin ay walang kinalaman sa impeachment. Oo, nakakaloka. May kinalaman ba yan doon sa chika ni, yung tinatanong ni Dave Ronquillo na si MC Atlas, si X na nang tuloy sa It's Confirm ba Showtime? chika na wala siya? Oy, nako, may kinalaman. Eto na nga, Mare. Kasi nga, 'di ba, hindi pa rin natatapos yung yung chika nga kinasaga pa patungkol nga dito sa pagkakatampuhan daw na magkakagrupo nitong si Vice Ganda, sila MC at Lassie, 'di ba? At iba pang mga Bex Battalion na, yung mga bakla na kasama. At ang chikang nasagap po, mukha yatang may tumatraidor na kaya Meme Vice sa kanyang mga kagrupo dahil ini-explore na yung kanilang Palawan trip daw pala, Mare, ay hindi naman daw pala all expenses paid. Sinabi ni Nanay Christy. Oo, ayon dun sa nag-text daw kay Nanay Christy na binulalas na nagbayad daw ang kada bakla ng 80,000. Diba? Which is dun sa sa vlog ni Chad Kinis. I know, hindi, no. Ano ba tawag doon? Yung kay MC Lassie at saka kay Chad, yung Bex Battalion, nagbayad talaga sila ng room nila. Diba? Na kanya-kanya. So, ibig sabihin, may katotohanan ba? Yes. Diba? So, ibig sabihin, yung unang punto. So, may punto yung nag-text, diba? Pangalawang punto dito, ayon naman din sa naging salaysay ni Nanay Christy patungkol nga dito sa, alam mo yon, sa anonymous texter. Sino kayong anonymous na yan? Na sinasabi nga daw na lalo pat hindi daw makaalagwa ang mga bakla kapag si Meme Vice daw ay nasa Vice Comedy Club na nanonood at nape-pressure daw sila kapag hindi daw natatawa ang meme. Diba yung mga ganong aspeto. Malamang siyang may-ari. Diba? Na parang tipong, sino ba namang may-ari ang matutuwa na alam mo yung pagtatawanan pa kayo kung alam din naman yung sumasablay. So yun pa nga yung mga ganyang aspeto. At pangatlo, Mare, tinitingnan tuloy ngayon sa aspeto na ito. Parang sinasabi ng ilan, nako, kailangan mag-ano na siya, loyalty check sa mga kaibigan. Kasi nga, unang-una, kung naibulalas yung tungkol sa Vice Comedy Club, ibig sabihin meron doon nagchichika na kabilang doon sa nagtatrabaho sa loob. Kasi hindi daw sila makaalagwa ng gusto. Nagtatrabaho sa loob, sino ba yung nandun sa, halos lahat sila, si Tammy Brown, diba? si Miss O, si Becky Bello, si Iya, diba? Si Iya hindi siya kasama dun sa Palawan. Si Tonton, si diba? Tonton. Tapos si MC, si Lassie. Tapos pangatlo, Mare, tinitingnan din angulo na baka merong ito'y taga Showtime. Kasi nga naman parang nabanggit na rin daw. Uy, teka, kung taga Showtime, di si MC at Lassie yun. Diba? Hindi natin alam kung sila ngayon pinapatukulan. Oo, sana hindi tama ang hinala ng ilang mga netizen na si MC or si Lassie ang nagme-message. Pero hindi, Mari eh. Imposible yun. Diba? Marami ng mga bullets ang sinangga nitong si MC at Lassie para kay Meme Vice Ganda. At saka 21 years of friendship, magtatraidura ng ganon. Baka naman siguro, alam mo yun, kabilang lang ito sa mga sinasabing circle of friends. 21 years of friendship tas magtatraiduran. May kilala nga ako, pinakain na sa palad. Diba? Ayun. Traidor pa rin. Ikaw ba yun? Hindi. Hindi. Kilala mo din. Ay, oo. Diba? Turmaidor sa'yo.
Hindi. Iba-iba Ang hina pa. ng pick up ng bakla. Nagalmusal ka ba? Hindi pa, nakapasting pa ako. Yon. Ay. Di ba, trinidor nga, pinakain na sa palad, binigay naman ng gusto. Pero kasi, makaka-relate ka kasi si Meme Vice Ganda ang nagtitimon sa friendship nila. Correct. Di ba dun sa kakilala natin, siya din ang nagtitimon sa friendship nila pero trinidor pa rin siya ng kaibigan niya. Oo nga. Naalala mo? Yes. Tapos may claimings. Oo, may claimings na pati yung pagpasok sa elevator, naging issue, chuchu. Naalala mo? Yes. Oo, yung pwestuhan nila sa elevator, dapat daw Dito ka. Si nagtitimon, dapat nasa harapan, mga ganon. Oo, may insecurities na. Pero eto na, may dudugtong ko lang. Bakit na isama kung isa sa mga showtime, alam mo yon, personnel, or isa sa mga kasamahan niya ang nagpadala nga ng mensaheng ito, ay para bang tipo nakakapagtaka kasi nga naman, nabanggit pa din na every time maglilitanya daw si Meme Vice sa showtime, wala na daw gustong kumontra para hindi na humaba. Hinahayaan na lang daw siya. Kasi nga parang tipong kasi pag kinontra mo siya, pag-iinitan ka, kemeng ganyan. So parang, teka sandali. Tuloy napapaisip ako habang pinanonood ko yung, alam mo yun, yung salaysay ng ipinadala na mensahe kay Nanay Christy, ay parang bang iniisip ko, sa Bex Battalion, di ba pa nagkakatampuhan naman kasi sila? Klaro naman din na nagkakatampuhan talaga at hindi nag-uusap. Very open sila. Oo. Katulad diba si Chad tsaka si Meme, diba nagkaroon ng problema before. Si MC at saka si Tonton. Oo, diba? Na very open. So parang tipong, tas iniisip ko sa showtime, sino? Diba? Na kasi nga naman daw sinasabi na bawal daw siyang kontrahin kasi nga vice ganda siya. So ibig sabihin ng isang Regine Velasquez hindi pwede magbigay ng opinion kapag kasama niya si Vice, yung mga ganong aspeto. Kasi nga daw parang siyang tumatayong head sa showtime kaya wala daw gustong kumontra. 'Di ba? Ultimo daw ang mga to staff. be specific, business unit head. Oo, 'di ba? Oo. Parang hindi ba trabaho niya kasi talaga 'yon na mag-lead? Kasi nga every time magkakaroon ng problema, tulad na lang 'di ba nawawalan sila ng yung 'di ba? Aminin man na natin at talagang sa aspeto na 'di ba nung pinaalis sila sa TV5. 'Di ba? Sino una ng problema? Hindi ba ang Meme? 'Di ba? Dahil sa concern niya na mawalan ng trabaho yung buong staff, gumawa pa rin ng paraan. 'Di ba? Ginawan pa rin niya ng paraan kung saan. Actually, may mga bagay nga nakikita naman natin. May mga bagay na ginagawa si Meme na hindi nakikita kasi ng lahat eh. Hindi naman lahat documented. Tulad na lang ng pagbibigay niya ng tulong sa mga staff. Bakit hindi na isama yun? May nakausap ako na staff ng It's Showtime. Ito pagpapatotoo. Sabi ko, kumusta si Meme sa trabaho? Oo. Ay girl, hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng okrayin sa trabaho. Oo. Kasi pagkatapos ng It's Showtime, pumupunta talaga siya sa amin, nakikipag-collaborate ng kanyang ideas. Nakikinig si Meme sa ideas ng mga writers, ng ng... gano'n naman talaga dapat. Oo, hindi... Oy, bakit nabago yung mo? Wala akong pinatutungkulan na. Ba't nabago yung mo? Yung reaction mo. Wala akong pinatutungkulan na kahit na ano Oo, yung... Naki-meme tayo Meme. Wala po akong gustong... Ako'y natatawa lang. Si Meme, ang pinag-uusapan, yes. ha? So yun, nakikipag-collab daw siya. Nakikinig sa ideas ng iba, mga ganyan. At sa trabaho, si Meme Vice Ganda ay perfectionist. Which is very important, lalo na, di ba, on live TV, wala naman ng yan wala naman ng bura-bura, di ba? Naka-monitor din ang ang MTRCB. So, mas nakaka-pressure nga naman, 'di ba, kung magkakamali sila. Pero sa aspeto na parang si Meme Vice Ganda nagiging parang evil stepmom sa It's Showtime. Parang hindi naman siguro, pero depende kasi yan kung papaano tinatanggap ng mga tao sa paligid niya. Correct. Yung kritisismo. Correct. Sa trabaho. Naman. Ganun naman talaga ang dapat, diba? Constructive criticism ang tawag kasi doon. Ngayon, doon sa aspeto na kung si MC Silasi, wala na sa It's Showtime, alam ko po ang sagot. However, hintayin po natin ang It's Showtime na maglabas ng statement about it. Diba? Punasa na sila. Yes. Sabi ni Dave Ronquillo, pag kayong papipiliin, sinong bet yung mag-head? Si Kuya Will o si Meme? Si Meme. Dumaan ka na naman sa harapan ng Si Meme, diba? With full conviction yon. Iboboto ko pa. Nakakaloka. I-shade ko kahit hindi siya tumatakbo. Lagay mo yung pangalan kahit wala dito doon. Ako! Believe! MX3 pala.
Mag-violet ka dyan. Correct. 'Di ba? Pero yun na nga, as in talaga ako naman din when it comes to friendship, 'di ba? I don't think Russell, dumaan ka sa harap ng camera. Pero alam mo yun, si Russell. Oo, si Pero Russell. yun na nga, as in talagang kung titignan din naman siguro, no, nakakalungkot isipin kung may mga ganito nagtatraidora. Hindi na rin naman bago kay Meme ito na may mga tumatraidor sa kanya. 'Di ba? Na marami eh. Marami yan. May kakilala nga tayo na nakikita natin nakikipag-close kay Meme. Yan yung dating sinasabi nila na na kaibigan niya na may saksak sa likod kapag nakikipag-yumayakap. Correct. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero Kaya, kasi parang feeling ko naman, hindi yan galing kila MC at Lassie. Hindi. O kaya sa grupo nung Bex Squad na yan. Oo. Bex Battalion, Bex Squad, basta lahat sila, 'di ba? Kasi alam naman na nilang kartada ng bawat isa eh, 'di ba? Sabi ko nga nung una nung inuulat natin ito, kung napanood sana nila at tinapos nila hanggang dulo, nagkaayos naman sila sa dulo. nagyakapan. 'Di ba? Kumbaga parang wala namang sama ng loob para ipahiya, walang intensyon. At yung sinasabi nga kasi wala daw consent sila MC nung inilabas itong vlog na ito. During the shoot itself pa lang, alam nilang nagba-vlog. So alam nilang lalabas to. So ibig sabihin, 'di ba? Napahintulutan 'yun. May pahintulot silang lahat. 'Di ba? Na nakakaloka. True po, pero si Kitty at Miss O ata ang core niya. Oo. Tipong na bedridden siya tapos sila ang naghuhugas ng weremi ni Meme. Yung time na ano siya. Yung naoperahan siya sa sarap magkaroon ng ganong gallbladder. kaibigan, no? Yung willing silang hugasan yung weramut garabu. 'Di ba? Para nang sa ganon. Hindi pong in times, hindi lang basta sa kasiyahan, kung hindi in times of need. Tsaka, 'di ba? Alam mo, dapat iniiwasan talaga yung mga ganong kaibigan eh. Yung mga nagpapadala ng screenshot ng dapat usapan nyo lang na tipong ganyan. Bakit na iba na naman yung react? Alam mo na iiba yung mga reaction mo. Meron lang akong... I'm a victim of that. Many times. Diba? Yung mga ganong aspeto, tapos kung hindi, i-record yung usapan nyo, yung mga ganyan. Yesterday, pero ako kasi, nung yung in-screenshot, inamin ko. Totoo ba nak na sinabi mo to? Yes ma, sinabi ko. Diba? Na lasang tikit. Nagalit tuloy. Sorry po. Sabi mo na, totoo naman kasi lasang, pero hindi ko lasang vitamina ng bata kasi yung patotoo ka, ikaw tatanungin ko, lasa ba? Hindi ko kasi tatikman yung ininom mo na lasang vitamina. Yung isa? Yung isang lang. Masarap. Yung isa naman masarap. Pero kasi yung mga tao ewan ko lang, baka uhaw lang ako nung araw na yun eh. Alam mo nang pag uhaw ka na, hindi mo na sarap. Hindi mo na nanamnamin yun. Masarap pati mga pagkain, masarap. Talaga ba? Oo, pinakain kayo dun, 'di ba? Pinagbayad ako. Oo nga pala. 'Di ba? Yo, Bob. Hindi ka man lang hindi ka man lang nilibre. Siguro kung in-upload nila yon, yung sinabi ko na yon. Oo. Siguro sikat ko na ngayon. Pero alam mo, naninibago ako ngayon. 'Di ba? Habang sinasalaysay ito nila Nanay Christy, alam mo kung bakit bakit ako nanibago? Ang bait nila sa dulo. Talaga? Meron na silang paano na tipong Meme, kung gusto mo itong bigyan ng linaw, may pagaganon na sila. Bago yun na bago yun. Baka ibig sabihin lang nito, diba? Talagang naman na gusto. Nagkakausap na kaya si Meme at saka si Nay Christy? Diba? Kasi maliit ang mundo ng showbiz eh. Correct, diba? Para lang alam mo yun, manaigang galit. Pero sa ganitong aspeto na ito, kung hindi kayo magbo-boxing kung totoong magkakaibigan talaga kayo, diba? Uunawain nyo ang bawat clauses ng bawat isa, diba? Alam nyo kung ano yung kahinaan ng bawat isa at hindi nyo ito gagamitin against sa kanila. Na alam nyo, diba? Maraming taong ganun eh. Sabi ito niya, si Rena may alam to eh. Anong lasa ulit, Tita Cora? Masarap naman. Parang hindi lang siguro akma dun sa ko, pero babanggitin ko na. Hindi, diba? uy. Sabi mo nga, di ba, lasang tiki-tiki yun. Bayaran mo yung tiki-tiki. Sige. Baka magawa ng bagong kanta. Hindi, pero totoo nga lasa. Yun yung ininom ko, yung scramble, hindi. Wala yung sinabi ni ate mo. Uy, nako! Ano pa gagawin natin? Mag-commercial na tayo. Kakanta na lang akong ba. Nako, talaga ikaw. Pwede mo kumakanta lang naman ako. Ba. Ayoko na. Walang yaka gumagawa ka ng kaaway. Baka magawa ng bagong kanta yan. Buwak. Diba? Di naman, toinks naman ngayon. O kaya, toink. Dave Ronquillo, hello sa'yo. Pero hindi kami pwede sa neck kasi wala. Oo.
Sabi niya gano'n, no? Since kasi FEU day, sila na magbabarkada. Oo, kaya mga old friend yan, ni Meme. feeling ko yung kung sino man yan na nagpapadala na yan. Bakit siya nagtago? 'Di ba? Kung talagang na-hurt siya ni Meme Vice, 'di ba? Panindigan. Kung ako yun Uy, alam mo, mapagdudugtong-dugtong na nga na yan ng mga netizen kasi kung may kumakalat na tumaydor kay Meme, tapos wala si MC at saka si Lassie sa It Showtime, pati sa Vice Comedy Club, baka isipin talaga ng mga netizen na si Lassie at saka si MC ang tumaydor. 'Di ba? Pero kasi ang hirap isipin na magkakawalay-walay sila dahil sa issue na to. Dahil lang doon sa isang insidente na ito. At saka yung career kasi ni MC at saka ni Lassie, nandun na nagkakapelikula na Hindi, tsaka Mare, yung nangyari sa kanila, normal na nangyayari sa magbabarkada yon, sa magkakaibigan, sa mga katrabaho, 'di ba? Depende na lamang sa pagtanggap yon, 'di ba? Pero kasi kung hindi rin kayo makikinig, 'di ba? Walang mangyayari. Yung diba? appeal ko sa'yo may kurot mo sa daliri. May kukuna. Kaya dapat yun. Basta ang lesson. Hindi, eto lang yan. Lesson for the day. Alam mo kung ano? Makinig ka sa writer. Oo. At the same time, magkaroon kayo ng open communication sa iyong mga kaibigan. Ayun naman ang importante dun. Mag-aaway kayo, magtatampuhan, pero hindi kayo magsasaksakan patalikuran. Hindi mas maganda na yung magsabihan kayo, magbardagulan kayo sa harapan, 'di ba? Hindi ko ini-encourage yung mga bata, atakpan niyo muna yung mga tenga ng mga bata. Pwede kayo magmurahan kung gusto niyo, 'di ba? Mailabas niyo yung galit niyo sa isa't isa. Then after that, maayos kayo. Oo. 'Di ba? 'Di ba mas maganda na ngayon kayo magbardagulan, ngayon kayo magsabihan. Tapos bukas move on na another chapter. Oo. Parang kami nito, 'di ba? Oo, ito nagbabardagulan kami nito. Oo, yung tipong ngayon araw, magkakainisan kami, mag-aanuhan. Pero hindi kami gano'n ni Sisa. Oo. Kapag nagkainisan kami, halika nga dito mag-usap tayo. Oo, ganon. 'Di ba? Pag-usapan niyo yung agad kasi para matapos kasi bukas is another day. At saka ayoko kasi na yung issue namin nalalaman pa namin sa iba. Correct. 'Di ba? Yung may problema ka, diretsuhin mo. Katulad yun, diretso naman din siya, 'di ba? Kaysa naman ay, nako. Ang hirap talaga na may mga ahas, Valentina sa paligid. At saka ang hirap ng ganun na may mga ganyang issue tapos relate ka din. Diba? Ay, nako. Oo, nakaka-relate tayo. Those were the days. Yung mga traiduran, ang daming ganyan na tumalikod sa'yo na inaakala mo. Di ba, sneer, no? Yung akala mo like ka ng lahat. Tapos super at the sad end, about it. Hindi ka pipiliin pala. Iiwan ka din pala. Alam mo, yan yung mga masasakit sa circle of friends na may mga bakla. Oo. Di ba, mahal na mahal ka. Kunwari, tuwang-tuwa sa'yo kasi clown ka ng barkada. Correct. Alam mo, nangyari yan maraming beses sa akin na mahal nila ako. Tapos nung parang yung bangkais na pupuno na ng tubig, akong una nilang initsa kasi parang ako yung hindi value added. Edi, ano kayo ngayon? Ay. Diba? So, may Initsa message. na kaya? Ano kami, yung bangka namin is, MV Princess of the... Barko pala yun, hindi bangka. For me, it's just a bangka. Wow, sabi... MV Princess, ikaw pa nagpangalan, ha? MV Princess Cora. So yung pala yung bangka sa'yo, Roro na sa amin. Wow, sabi ng baklang inabutan ng unang baha. At ang bangka ni Noah. Bangka ba? Ark nga yun eh. Arko, may gano'n. Welcome, Rotonda. Welcome, Rotonda. Shoota ka. Ay, sorry po. The views and opinion ng Tita Cora. Hindi pang radyo. Kung bukas sorry po, walang bakla. Holiday. Alam mo na kung bakit. Chiwa. Ay, hindi Wednesday pa lang bukas. Mamamaga ang holiday. Go. But anyways, para may time ako bumili ng granite table. Laka ng taon. Anyways, tama kasi si Meme at saka sila MC. Kaka-issue pa kayo. Masususpindi pa. Napasabi tuloy ka ng... Shubarut. Shubarut. Hey! But anyways, ako mga bangka, maraming salamat mo sa inyong pag-antabay. Commercial break lang tayo. Yan mo muna ang ating unang chika sa aming pagbabalik, ha? Nako. Pag-usapan natin bunganga ni Yobab. Nako, nagbigay na ng kanyang official statement. Hindi ba na official statement, official video.